Alam mo ba yung pakiramdam na parang may nahulog sa'yo mula sa langit? Ganon ang naramdaman namin ni Clara nung makita namin ang listing ng apartamento sa online. Unit 3B sa isang lumang building sa Paco, Manila. Ang presyo? Halos kalahati lang ng usual rate sa lugar. Bagong kasal kami ni Clara at halos wala pang ipon. Kaya halos lumundag ang puso namin sa tuwa. Para kaming nanalo sa loto. Sigurado ka bang walang catch dito, mahal? Tanong ko kay Clara habang tinitignan namin ang unit. Si Clara, mas practical siya kaysa sa akin. Sabi ng landlady, medyo matanda na raw kasi yung building at hindi na raw masyadong pinupuntahan ng mga bago. Saka may amoy luma raw. Pero ako, okay lang sa akin, Ador. Malaki, maluwag, at malapit sa trabaho natin. Ang apartamento mismo, medyo malaki para sa presyo. 2 kwarto, isang maluwag na sala, at kusina na may lumang lababo. May balkoni pa na tanaw ang ilang bahagi ng siyudad. Amoy luma nga, amoy alikabok, at may bahid ng amoy na hindi ko maintindihan. Parang amoy ng matagal nang nakaimbak na mga bagay o luma at basang kahoy. Pero para sa amin, perpekto na ito. Minimalist naman kami. Ang building, mukha ngang luma. May mga bitak na sa pader at ang elevator ay umuugong. Ang mga kapitbahay, medyo tahimik. Halos hindi namin sila nakikita. Karamihan matatanda na. May ilan na may tingin na parang may alam pero hindi naman sila nagsasalita. Pinabayaan na lang namin. Excited kami. Paglipat namin, abala kami sa pag-aayos. Nilinis namin ng lahat, nilagyan ng aming mga gamit. Unti-unting nawala ang amoy luma. Pakiramdam namin, ito na ang panibagong simula ng aming buhay mag-asawa. Maganda ang simula, malinis. Ang unang gabi, tahimik. Sobrang tahimik. Hindi ko akalaing may ganito pa ring katahimikan sa Maynila. Ang tanging naririnig lang namin ay ang huni ng hangin na pumapasok sa mga lamat ng bintana. Niyakap ko si Clara. Ang sarap ng pakiramdam, mahal. Dito na tayo magsisimula. May narinig akong mahinang tunog. Isang kaluskos. Parang gumagalaw ang isang bagay sa kusina. Sandali akong napahinto. Daga lang yan, mahal. Bulong ni Clara at niyakap niya ako ng mas mahigpit. Pilit kong pinaniniwalaan pero may kakaibang kaba na nagsimulang gumapang sa aking dibdib. Ang deal na akala naming ay perpekto, unti-unting nagiging isang bagay na hindi ko maintindihan. Sa mga sumunod na gabi, nagsimulang magbago ang lahat. Hindi na lang ito basta kaluskos, mas kakaiba na. Nagsimula sa mga anino. Sa simula, akala ko dahil lang sa pagod o sa ilaw na nagmumula sa labas. Pero unti-unti naging mas malinaw ang paggalaw ng mga ito. Minsan, nakikita ko silang gumagalaw sa gilid ng aking paningin, parang may nagtatago. Sa sala, sa kwarto, minsan sa kusina. Mabilis lang, halos hindi mo makita ng buo. Mahal, napapansin mo ba? Tanong ko kay Clara isang gabi habang nakatitig ako sa isang sulok ng sala. Umiling si Clara. Ang alin, mahal? Ang antok mo. Ngumiti siya. Pilit na pinapakalma ako. Ayaw niya sigurong isipin na paranoid ako. Pero alam kong hindi ako nag-iisa sa nakikita ko. Naramdaman ko ang lamig na biglang bumabalot sa akin.
kahit mainit naman ng gabi. Lamig na tagus sa buto na parang may hindi nakikitang presensya sa tabi ko. May isang gabi, habang nakaupo ako sa sala, nagbabasa ng libro, may nakita akong anino na dumaan sa harap ng pintuan ng aming kwarto. Malaki, parang isang tao. Tumayo ako agad. "Clara, ikaw ba yan?" Walang sumagot. Naglakad ako papunta sa kwarto, binuksan ng pinto. Tulog na si Clara, mahimbing. Hindi siya. Ang mga kwento ng lola ko noon tungkol sa mga multo ay nagbalik sa isip ko. Mga kaluluwa ng mga patay na nagpaparamdam o kaya ay naiwan sa lupa. Pero ang anino na nakita ko, hindi ito normal na multo. Masyadong solid, masyadong mabilis. Parang may ibang presensya. Simula noon, pakiramdam ko, hindi kami nag-iisa sa apartment. Parang may nakatitib sa amin mula sa dilim. Ang mga anino ay mas madalas. Minsan naririnig ko ang mahinang bulong. Parang may nagdarasal o kaya ay nagmamakawa. Minsan parang may humihinga sa tabi ko dahil natutulog ako. Ang kaba sa dibdib ko ay unti-unting lumalaki. Ang apartment na akala namin ay aming paraiso, unti-unting nagiging isang lugar na puno ng misteryo at takot. Ang mga anino, ang mga bulong, ang lamig, lahat ay nagkakasama-sama, bumubuo ng isang nakakakilabot na palaisipan. Hindi ko na alam kung totoo ba ang nakikita ko o kung nababaliw na ako dahil sa kakulangan ng tulog at sa kakaibang pakiramdam sa apartment na ito. Dahil sa mga anino, hindi na ako mapakali sa apartment. Madalas akong nagbabantay, pilit na hinahanap ang pinagmulan ng mga iyon. Napansin na rin ni Clara ang pagiging balisa ko. "Mahal, ayos ka lang ba?" tanong niya, nag-aalala. "Parang kulang ka sa tulog. Baka stress lang yan sa bagong lugar." Pilit kong umiti. "Okay lang ako, mahal. Napapagod lang." Ayoko siyang mag-alala, pero sa totoo lang, hindi ako okay. Isang umaga, habang nasa banyo na kami, pareho kaming naghahanda para sa trabaho. Nakaharap kami sa salamin, nagsisipilyo. Nakita ko ang sarili ko. At sa likod ko, si Clara. Pero may nakita akong kakaiba. Sa likod ko, sa salamin, may anino. Hindi ito anino namin. Ito ay isang malaking anino na parang nakatayo sa likod ni Clara. Hindi malinaw, parang manipis na usok, pero sadyang may hugis. Parang nakatingin sa akin. Napatigil ako sa pagsisipilyo. Nanlaki ang mata ko. Ang aking kamay ay nanginginig. "Clara, tingnan mo sa likod mo." Bulong ko, halos hindi makahinga. Luminon si Clara, nagtataka. Pero sa salamin, nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Ang kanyang mata ay nanlaki at ang kanyang ngiti ay nawala. Nakita niya ang anino. Ang anino ay dahan-dahan gumalaw, parang humihinga. Hindi ito nagpaparamdam. Ito ay naroon at nakakitig sa amin. Ang amoy sa banyo ay biglang nagbago. Amoy luma, amoy alikabok, pero may bahid ng amoy ng lupa. Nagtago kami ni Clara. Nagmadali kaming lumabas ng banyo. Ang aming puso ay bumibilis. Ang mga anino ay hindi lang basta guni-guni. Hindi lang ako ang nakakakita. Nakikita na rin ito ni Clara. Ang katotohanan ay unti-unti lumulutang. Ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga multo na nagpaparamdam sa salamin. Ang mga babala na huwag tumitig sa salamin sa gabi. Lahat ay nagbalik. Ngayon, naiintindihan ko na.
Ang apartment na ito ay may nakatira na hindi namin nakikita at hindi ito basta ordinaryong multo. Ito ay isang presensya na matagal nang narito at ngayon ipinapakita na ang sarili nito sa amin. Ang apartment ay hindi lang basta may nakatira, ito ay may nakabantay. Pagkatapos ng insidente sa salamin, hindi na kami makapaniwala. Hindi na kami basta natatakot. Takot na kami. Sinubukan naming humanap ng paliwanag. Nag-research kami sa internet tungkol sa building. Lumang building daw ito. Itinayo bago pa ang World War II. Marami nang dumaan na nagrerenta. Pero wala kaming makitang kahit anong kwento ng kababalaghan. Walang news, walang forums. Para bang walang gustong magsalita tungkol dito. Ador, paano tayo waalis dito? Bulong ni Clara habang magkayakap kami sa kama. Hindi ko alam, mahal. Ang hirap lumipat agad. Ang mahal ng renta sa ibang lugar. Ang presyo nga ang problema. Ang murang renta na akala namin ay blessing ay tila isang sumpa. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi galing sa tindahan, nakita ko si Aling Nena. Si Aling Nena, matanda na, kapitbahay namin, laging nakaupo sa labas ng kanyang pinto. Hindi siya madalas magsalita, pero ngayon, tinawag niya ako. Iho, ang boses niya ay mahina, halos bulong. Mag-ingat kayo sa Unit 3B. Nanlaki ang mata ko. Aling Nena, bakit po? Matagal na ang kwento ng apartment na yan. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay malalim. Parang may nakita na siyang maraming bagay. Marami nang nanirahan dyan at marami na ring umalis. Ano po bang ibig niyong sabihin? Tanong ko, kinakabahan. Nag-aalangan si Aling Nena. Tumingin siya sa paligid, parang may kinakatakutan. Ang apartment na yan, may naninirahan dyan. Hindi tao, isang elemento. Ang elemento sa kwentong bayan namin ay mga nilalang na nakatira sa kalikasan. Hindi sila tao, pero may kapangyarihan sila. Pwedeng good, pwedeng bad. Minsan nakatira sila sa mga bahay, lalo na yung mga luma at matagal nang hindi na pinaninirahan. May nangyari daw dyan noon, sabi ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang trahedya, isang babae, nawala. Walang nakita kung saan nagpunta. Hindi na siya nagsalita. Tumingin lang siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at takot. Ang mga salita niya ay nagbigay ng bigat sa aking dibdib. Ang apartment na ito may madilim na nakaraan. At ang elemento na binanggit niya, ito ba ang mga anino? Ang presensya na nararamdaman namin? Ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga elemento na dapat igalang. Kung hindi ay magagalit sila at mananakit. Ang babala ni Aling Nena ay hindi lang basta babala. Ito ay patunay na ang aming pinagdaanan ay totoo at ang lihim ng Unit 3B ay mas malalim pa sa aming inaakala. Ang babala ni Aling Nena ay nagpatindi sa aming takot. Ang elemento, ang nawawalang babae, ang trahedya. Lahat ay nagkakasama-sama, bumubuo ng isang nakakakilabot na palaisipan. Simula noon, mas lalo kaming naging maingat. Kinakandado namin ang lahat ng pinto at bintana kahit sa loob ng apartment. Pakiramdam namin may nakatitig sa amin. Ang mga anino ay hindi na basta gumagalaw sa gilid ng paningin. Minsan, nakikita ko silang pumapasok sa mga kwarto at pagkatapos, nawawala.
Hindi ko na alam kung totoo ba ang nakikita ko o kung nababaliw na ako. Isang umaga, habang naghahanda ako para sa trabaho, hinahanap ko ang relo ko. Lumang relo ito, bigay ng lolo ko. Mahalaga sa akin, pero wala. Hinanap ko sa buong kwarto, sa buong apartment, wala. Mahal, nakita mo ba ang relo ko? Tanong ko kay Clara, medyo naiirita na. Umiling si Clara. Hindi mahal, hindi ko nakita. Nagpatuloy kami sa paghahanap pero wala talaga. Sumuko na ako. Siguro nahulog lang sa daan o naiwan sa opisina. Pagdating ko sa trabaho, medyo balisa ako. Hindi ako makapag-concentrate. Nasa isip ko pa rin ang relo. Pag-uwi ko ng gabi, pagod na pagod ako. Pagbukas ko ng pinto ng apartment, nagulat ako. Nakita ko ang relo ko. Nasa gitna ng salas, nakasabit sa isang lumang pataksilong na hindi naman namin ginagalaw. Nakasabit doon na para bang matagal na itong naandoon. Nanlaki ang mata ko. Lumapit ako. Kinuha ang relo. Malamig at may amoy ng lupa. Nagtago ako sa likod ng pinto at naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Pumasok si Clara at nang makita niya ang relo sa kamay ko, nagulantang din siya. "Paano?" bulong niya. "Di ba nawawala yan?" Tumanggo ako, hindi makapagsalita. Alam naming pareho, hindi ito basta nawala lang. Ito ay inilipat ng isang bagay, ng isang nilalang. Ang relo ko na may personal na halaga ay ginamit para manakot sa amin. Ang mga kwento ng mga elemento na naglilipat ng mga bagay na nangunguha ng gamit ng tao at pagkatapos ay ibinabalik sa kakaibang lugar para magparamdam. Ang mga salita ni Aling Nena tungkol sa elemento ay mas nagkaroon ng bigat. Hindi lang ito nagpaparamdam, nakikipaglaro na ito sa amin at ang aming pananaw sa realidad ay unti-unting lumalabo. Dahil sa insidente ng relo, hindi na kami halos makatulog. Ang bawat kaluskos, ang bawat anino ay nagpapatindi sa aming takot. Pilit kaming naghahanap ng ibang apartment pero sa tuwing may nakikita kami, parang may pumipigil sa amin. Hindi kami makakita ng pasok sa budget namin. Isang gabi, habang nakahiga kami ni Clara sa kwarto, may narinig akong kakaiba. Mahina lang sa simula, parang kaluskos, pero unti-unti naging malinaw, parang may kumakamot mula sa pader. "Mahal, naririnig mo ba yan?" Bulong ko kay Clara. Tumanggo siya. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Parang may kumakamot sa loob ng pader. Pareho kaming nakinig. Rhythmic. Hindi ito daga. Masyadong mabigat. Masyadong intentional. Parang kuko. Lumapit ako sa pader. Sinubukan kong tapikin. Ang tunog ay mas lumakas at kasabay nito, isang kakaibang amoy ang nagsimulang lumabas mula sa pader. Amoy ng bulok, amoy ng lumang lupa at may bahid ng amoy ng karne na matagal nang nabubulok. Nakakasuka. Naaalala ko ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga nilalang na nakatira sa pader o sa mga bahagi ng bahay na nakatago. Minsan, mga taong inilibing doon. Minsan, mga nilalang na nakulong. Ang mga kwento ng mga bahay na may lihim na silid o nakatagong kalansay. Nagsimula kaming magsaliksik sa kasaysayan ng building. Sinubukan naming hanapin kung sino ang nagtayo nito, kung may nangyari bang trahedya, pero wala pa rin. Parang pilit na binura ang nakaraan ng building.
Pero ang amoy at ang tunog ay patuloy, gabi-gabi. Ang scratching sound ay mas lumalakas, parang may desperadong gustong lumabas o kaya ay may nakulong at pilit na lumalaban. Ang mga anino ay mas naging agresibo. Minsan, ramdam ko ang lamig na biglang dumadaan sa leeg ko, parang may humihinga sa likod ko. Ang mga bulong ay mas malinaw, pero hindi pa rin maintindihan. Ang pader. Ito ang susi, ito ang sentro ng lahat ng kababalaghan sa apartment. Ito ba ang tinutukoy ni Aling Nena na trahedya? Ang babaeng nawala? Ito ba ang dahilan kung bakit napakamura ng renta? Ang bagay na nakakulong sa pader, hindi na lang basta elemento, ito ay isang bagay na may pisikal na presensya, isang bagay na nakatago at unti-unting lumalabas. Hindi na kami makatulog ng maayos. Ang amoy at ang tunog mula sa pader ay naging constant. Wala kaming magawa. Hindi namin pwedeng sirain ang pader. Isang gabi, malakas ang ulan. Ang tunog ng ulan sa bubong ay parang nakikisabay sa tunog ng scratching mula sa pader. Habang nakayakap kami ni Clara, naramdaman ko ang kakaiba. May naramdaman akong basa sa braso ko. Akala ko tumutulo lang ang tubig mula sa bubong. Pero pagdampi ko, basa, mainit, at may amoy ng kalawang. Kinilabutan ako. Sinindihan ko ang ilaw. Sa pader, sa bahaging pinanggagalingan ng tunog at amoy, may tumutulo. Hindi tubig. Dugo. Tunay na dugo. Sariwa. Tumutulo mula sa isang maliit na bitak sa pader. Napatayo ko bigla. Dugong mahal. Bulong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Lumapit si Clara pero pinigilan ko. Ang amoy ay lalong lumakas. Amoy ng sariwang dugo at bulok na laman. Hindi na ito basta anino o tunog o amoy. Ito ay pisikal. May dugo na lumalabas sa pader. Ang elemento na binanggit ni Aling Nena, ito ba ay isang nilalang na nabubuhay sa dugo o isang kaluluwa na nakatago at nakakulong sa pader? Ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga lumang bahay na may nakatagong krimen kung saan ang dugo ng biktima ay nananatili. Ang mga babala na ang mga kaluluwa ng mga namatay ng marahas ay hindi matahimik. Sinubukan naming tumawag ng pulis, pero anong sasabihin namin? Na may dugo na tumutulo sa pader ng apartment namin? Baka isipin nila na nababaliw kami o kaya kami pa ang mapagbintangan. Ang dugong tumutulo sa pader ay isang malinaw na pahayag. Ang nakaraan ng apartment ay marahas. Ang nawawalang babae, ito ba ang dugo niya? Ang kanyang kaluluwa nakakulong sa pader at pilit na lumalabas? Ang elemento na sinasabi ni Aling Nena ay hindi lang basta espiritu. Ito ay isang nilalang na may pisikal na koneksyon sa nakaraan. Ang dugo sa pader ay nagpatunay. Ang horror ay hindi na lang psychological. Ito ay totoo at nasa harapan namin. Dahil sa dugong tumutulo sa pader, hindi na kami nakapag-isip ng maayos. Wala kaming makitang solusyon. Ayaw naming maniwala pero ang katotohanan ay nasa harapan na namin. Si Clara, desperado na, ay nagpasyang dumulog sa isang albularyo na inirekomenda ni Aling Nena. Isang matandang babae sa kalapit na probinsya na kilala sa kanyang kakayahang gumamot ng mga kakaibang karamdaman at sa pagharap sa mga espiritu. Hindi kami naniniwala sa simula pero wala na kaming ibang mapuntahan. Pagdating namin sa bahay ng albularyo, amoy insenso at
lumang dahon. Ang albularyo, si Aling Luz, ay isang payat na matandang babae. Ang mga mata niya ay matalim at puno ng karunungan. Sinalubong niya kami ng isang tingin na parang nababasa niya ang lahat ng nasa isip namin. May dala kayong hindi matahimik na kaluluwa, sabi ni Aling Luz. Ang boses niya ay malalim, galit. Nagsimula si Aling Luz ng isang tawas ritual. Kumuha siya ng isang kandila at sinindihan ito. Binulungan niya ng mga lumang dasal ang kandila at pagkatapos pinatakan niya ang wax sa isang palanggana ng tubig. Habang tumitigas ang wax, nagkakaroon ito ng hugis. Naggulat kami sa nakita namin. Ang hugis ng tawas ay malinaw. Isang figura ng babae nakayuko parang umiiyak, at sa paligid nito ay may mga hugis ng mga matutulis na bagay parang mga saksak. Malinaw na malinaw. Ang babae sa tawas ay parang pinatay. Ang kaluluwa ng isang babae, sabi ni Aling Luz. Ang boses niya ay malungkot. Pinatay siya sa loob ng apartment ninyo. Nakulong ang kanyang kaluluwa sa pader. Siya ang multo na nagpaparamdam. Ang nangyari sa apartment hindi lang basta elemento. Ito ay isang kaluluwa na hindi matahimik. Ang babaeng nawala, ang trahedya na binanggit ni Aling Nena, ito ang katotohanan. Ang apartment ay hindi lang haunted. Ito ay isang libingan. Dahil sa revelasyon ni Aling Luz, hindi na kami halos makahinga. Ang aming apartment ay hindi lang haunted. Ito ay crime scene. At ang naninirahan doon ay ang biktima. Nagsimula kaming magsaliksik ng mas malalim. Kung may nangyaring krimen, dapat may record. Kinuntak namin ang ilang lumang contacts ko sa pulisya. Nagtanong ng mga cold cases sa area. At nakita namin isang balita mula sa matagal na panahon, halos 50 taon na ang nakalipas. Isang babae, si Amelia, na nawala. May nakasulat na suspicious disappearance, pero hindi nahanap ang bangkay. Ang apartment na ito, dito siya huling nakita, at ang kanyang pangalan, Amelia. Ang mga bulong sa apartment, ang mga scratch sa pader, ang dugo. Ito ang boses ni Amelia. Ito ang kanyang pagpaparamdam. Naramdaman namin ang galit ni Amelia. Hindi lang siya basta nagpaparamdam. Gusto niya ng katarungan. At kami, bilang mga naninirahan sa lugar ng kanyang trahedya, ay bahagi ng kanyang paghihiginti. Ang apartment ay naging mas malamig, mas madilim. Ang amoy ng bulok at dugo ay lalong lumakas. Ang mga anino ay hindi na basta dumadaan lang. Minsan, nakikita namin ang isang malinaw na hugis ng babae. Nakatayo sa isang sulok, nakatitig sa amin ng puno ng lungkot at galit. Si Amelia. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala, narinig namin ang isang malakas na tunog mula sa pader. Parang may pumipitik. Pagkatapos, isang maliit na bahagi ng pader ang nahulog. At sa loob, may nakita kaming kakaiba. Hindi ito buto. Hindi ito damit. Ito ay isang lumang anting-anting.
Isang maliit na kahoy, nakabalot sa lumang tela, mayroong kakaibang simbolo. Naalala ko ang kwento ni Aling Luz na ang kaluluwa ni Amelia ay nakulong sa pader. Ito ba ang dahilan? Ito ba yung nagpakulong sa kanya? Isang uri ng kulam na ginawa para itago ang krimen? Para itago ang kaluluwa? Ang apartment na ito, hindi lang basta lugar ng krimen. Ito ay isang bilangguan ng kaluluwa. At ngayon, nagising na ang bilanggo. Pagkatapos naming makita ang anting-anting, alam na namin ang lahat. Si Amelia pinaslang sa apartment na ito. Ang kanyang kaluluwa ay ikinulong sa pader gamit ang kulam para hindi siya makahanap ng kapayapaan o makapagsumbong. Ang murang renta, ang tahimik na building, ang mga matatandang kapitbahay na umiiwas magsalita, lahat ay nagsasabi ng iisang kwento. Isang krimen na matagal nang inilibing, isang kaluluwa na nakakulong. Pero ngayon, nagising na si Amelia at ang kanyang galit malinaw. Ang apartment ay naging isang bukas na sementeryo. Ang mga anino ni Amelia ay nagiging mas malinaw, mas agresibo. Minsan, nararamdaman namin ang kanyang kamay na dumadampi sa balat namin. Malamig at basa. Ang kanyang mga bulong ay naging malinaw na sigaw na humihingi ng tulong, ng katarungan. Hindi na kami makatulog, hindi na kami makakain. Ang aming buhay ay naging isang living nightmare. Sinubukan naming ilabas ang anting-anting, ilibing ito o sunugin. Pero sa tuwing susubukan namin, biglang gumalaw ang buong apartment. Parang nagngangalit si Amelia. Hindi niya kami hahayaan. Hindi siya papayag na matapis ang kanyang paghihirap. Isang gabi, habang nakatitig kami sa pader, nakita namin ang isang malaking bitak na bumubuo sa gitna. Parang isang mukha. Ang mukha ni Amelia nakatitig sa amin, puno ng galit at sakit. Hindi niyo ako pwedeng iwanan. Ang kanyang boses ay nanggagaling sa pader na may halo ng tunog ng scratching at bulong. Sama-sama tayo dito. Naramdaman namin ang isang bagay na pumasok sa loob namin. Hindi ito pisikal. Ito ay parang emosyon. Ang lungkot ni Amelia, ang kanyang galit, ang kanyang pagkabigo, ang kanyang paghihinggit, lahat ay pumasok sa amin. Ang mga kwento ng mga multo na pumapasok sa loob ng tao. Hindi na kami makakaalis. Ang murang renta ay hindi lang basta murang renta. Ito ay isang alok. Isang alok na maging bahagi ng kanyang pagdurusa. Kami, bilang mga naninirahan sa apartment na iyon, ay naging bahagi ng kanyang kapalaran. Ang kanyang kaluluwa ay hindi matahimik at ngayon kami ang kanyang mga bagong kasama sa kanyang walang katapusang pagdurusa. Ang apartment ay hindi lang basta apartment. Ito ay isang bilingguan at kami ang kanyang mga kasama, nakatali sa kanyang nakaraan at sa kanyang walang katapusang paghihinggit.